Lumuhod ang Swansea Ozong. Sa harap ng isang basket ng repolyo. Nasa ilalim ng mga mata ay may bundok na hindi talaga maitaas. Kung hindi mo kayang buhatin, bitawan mo na. Huwag mong gawing kulubot ang mukha ng repolyo. Kung hindi maganda ang likod ng guro, huwag nang pilitin ang sarili na buhatin ang repolyo. Saan napunta ang dangal ng inyong sekta na natabunan ng isang basket ng repolyo? Hindi rin niya mabuhat itong basket. Medyo patas naman. Sino ka talaga? Ang basket na ito. Si Li Tianxing ng ngayon ng Kingling karaniwan ay nagtatanim lang ng mga simpleng gulay. Isang barya lang para bilhin ang buong basket mo. Itinuturing na nila itong malaking pabor. Labing-anim na naulo ng gulay, 48 liang. Hindi ibebenta kahit isang sentimo. Kung hindi mo pinahahalagahan. Ako, ang lingkod na ito, ay luluhod para sa iyo. Isang ordinaryong mortal lang, nangahas siyang humarang sa akin. Kanina, ginamit mo lang ang isang sibuyas para pawalang bisa ang kanyang salamangka. Ang agwat sa pagitan ng mga mortal at ng mga immortal. Ngayon, dapat malinaw na sa'yo. Tigilan mo na ang pag-uga na lanta na ang gulay dahil sa paggisa mo. Kayang patabugin ang karaniwang repolyo. Sinong niloloko mo sa gamit mong pangmahika? Matapos dumating mismo ang batang pinuno ng sekta. Wala ka ng oras para humingi ng tawad. Ah, ah. Sino nang nag-utos na magluhod ang mga tao nagsuan siya o sek sa harap ng gulay? Mula ngayon, ang banal na lupain ng Kingling Village ay pag-aari ng Suan Seosek. Karma. Kahit gaano kalayo, tiyak na parurusahan. Maaaring hindi ang gulay. Ngunit ang lupa ay hindi dapat basta-basta galawin. Kung talagang gusto ng batang ito na kumilos, ano ang magagawa mo? Ang tunog na iyon ay galing sa iyong aso. Kahit na napakalayo, nagmamasid pa rin ito. Hindi maganda ang aking ugali. Mas mabuti pang huwag ka nang magbula-bula. Maaari mong tingnan ang aking lupa. Hindi nasira ang bangka. Pero ayaw niyang lumipad ng mataas.
Kapatid na aso, pakiusap magbigay ng daan. Huwag mo akong pahirapan. Haha, mukhang madalas siyang nakaluhod ngayon. Ayos lang ba ang tuhod niya? Makakapagbigay ito ng espiritual na gulay. Ang lupain na ito ay tiyak na mapapasa kamay ng Suan Xiaose. May mga tao na gustong agawin ang lupa. Tingnan mo muna ang mga cucumber trellis. Ang lupain na ito ay pag-aari na ng Suan Xiaose. Nagnanakaw ka ng bagay pero ang ganda ng sinasabi mo, nakakahiya naman. Kung gusto mo ang lupain na ito, magtanong ka muna kay Tuo kung papayag siya. Hahaha. Isang labanos ba ang hahadlang sa akin? Mas diretso pa ang ugali ng labanos ninyo kaysa sa tao. Kaninang sandali, tinitigan ba siya ng scarecrow ninyo? Ako, ang batang Panginoon, gusto kong makita kung ilang palo ng espada ang kayang pigilan ng taniman. Karaniwan, pinatataboy niya ang mga ibon, baka napagkamalan niya ang ibang uri. Hahaha, nagpunta ang espada para magputol ng panggatong. Ang batang Panginoon ay talagang marunong makisama. Ngayon, ang bulok na hardin na ito ay kailangang sumuko sa paaralan. Masyadong maliwanag ang bagay na ito. Huwag munang masira ang pipino. Hahaha. Sa pagdating ng aking ama, tiyak na susuko ang nayon na ito. Sino ang may lakas ng loob na insultuhin ang batang Panginoon ng Suan Xiaose? Haha. May gustong sirain ang bahay. Hayaan na lang ang aso ang bahala.
Nailagay ko na ang gintong selyo ko. Lahat dito ay pagmamay-ari ni Xuan Xiao. Huwag kang kumain ng basta-basta. Nakalimutan mo na noong nakaraang beses na sumakit ang ngipin mo. Si Suk Xiao Niao. Paano makakagat ng isang patusok na aso ang pinakadiwang ginto ng bayan? Dahil mahirap sanayin ang halimaw na aso. Ipapakalma natin ang sama ng loob. Haha. Magaling, ngayong gabi hindi na kailangang magputol ng kahoy para magliyab. Sinasabi mo bang ito ang maliit na ahas na nanghuli ng insekto? Mahiwagang kulay ng barangay. Kung siya ay isang simpleng magsasaka lamang. Ano ba naman ako? Yung niluwa mong bagay halatang hindi madaling tunawin. Hahaha. Ano ang tunay na dahilan kung bakit nandito ang iyong nakatagong lihim sa baryo na ito? Unahin natin ang usapin ng kabayaran sa cucumber trellis. Si Suksiyaw mo. Ngayon ay nagpapakumbaba ako sa harap ng Xuan Xiao Sek at handang magpaliwanag. Sek Leader Wang, nagsasalita. Si Xiao Che ay nagising. May mata sa balon. Parang tinitingnan tayo nito. Hininga ng malalayong dagat ng lahat ng mundo. Sa wakas, natagpuan ko na. Ang mata sa balon ni Li Tianxing ay muling bumukas. Ipinasa ng mga mortal ang balon na ito. Sa teritoryo ng itim na tubig ng mga demonyo. Magsalita ka ng mas tahimik. Natutulog ang mga matatanda sa nayon gayon. Ang mga ugat ng tubig sa mundo ay nasa aking mga kamay. Kayo ba ay ganito kaayos magsalita kapag nang aagaw?
Mas mabuting ayusin ang mga bagay sa balon gamit ang tubig mula sa balon. Sino ka ba talaga? Paano mo magagamit ang tubig upang sirain ang aking mahika? Narito na ang aking tunay na anyo. Kailangan nating kunin ang balon ngayon. Natapos na ang pag-upa. Nabasa mo ang banig na pinatuyo ng malaking dilaw sa loob ng kalahating araw. Ah! Huwag masyadong tumingin sa tanawin. Kapag masyado kang tumingin, madali kang magduda sa sarili mo. Nadumihan ang daan sa entrada ng nayon. Ngayon ay nakainsulto ako sa lupain ng itim na tubig. Nangangako akong maghain ng paghingi patawad sa loob ng 3 araw. Tiyak na lilinisin ko ito. Dahil marunong ka sa tubig. Doon, siksiyaw kong ay kapos sa tubig. Ha 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 ha. Panginoong demonyo, profesional ka nga. Pero mukhang kailangan mo pang magsanay. Kung sakaling magagamit ito sa hinaharap, ang Blackwater Demon Domain ay handang makinig sa mga utos. Wala akong ibang hinihingi. Basta huwag mo lang agawin ang balon. Ha ha ha. Sinira niya ang palayok. Normal ba ito sa pagkakataong ito? Mukhang kailangan kong pumunta sa Wanbao Immortal Market bukas. Ginoo, sa wakas ay pupunta na kayo para kunin ako. Huwag siyang palampasin. Nabaliw na naman ang asong ito. 3 pirasong barya, bumili ng palayok sa Xian Market. Talaga namang matapang ang isip mo. Sapat na ba ang 3 pirasong barya? Sira na nga ang palayok, nandito pa siya. Ang yabang ng manok nyo. Ha ha ha. Produkto ng aking silid. Kahit na ang 100 taon ng dumi ay hindi naiiwan ng bakas. Hindi masyadong matibay ang bunganga na ito. Mukhang hindi kakayanin magluto. Ha ha ha, home. Milyong ginto ng swanti. Hindi ako naniniwala na kaya pa nitong maliit na hayop na ito na kumagat. Ha! Ha! Tumuka lang siya ng bahagya. Nasunog na ang kawali mo. Ah! Bagaman luma ang kawali na ito. Talagang matibay at matagal magamit. Sa wakas, may kawali na makokontrol ang manok mo.
Ahahaha. 5,000 na espiritual na pilak ay talagang mahirap para sa akin na bitawan. Hahaha. Mayroon lang akong 3 pirasong tanso. Dagdagan mo pa ng 1 repolyo. Hindi ibebenta. Ginoo, naghintay ako sa inyo ng buong 100,000 taon. Ayos lang, talagang sayang. Bumalik lang para itapon ito. Kaya niya sinira ang kaldero para lang mapaniwala ka. Ang maimbitahan siya ay isang malaking biyaya na, hindi mo dapat tanggapin ang pera na ito. Kailangan pa rin ibigay ang nararapat. Haha. Ginoo Huangxu. Nabuksan na ang selyo. Magtatawag ulit kayo sa pinto pagkatapos nito. Ay, huwag kang magkunwari na hindi mo naririnig. Malinaw na hindi ito maliit na bagay. Ang walang alikabok na emperatris ay narito. Mabilis, lumuhod at salubungin siya. Ah, ah. Disipulo ng luyang syudad, bumabati sa guro. Naalala mo ba ang utang na loob mo sa akin noong nagnakaw ka ng aking mga peach? Ang emperatris ay yumuko sa'yo. Ikaw ay iniisip pa rin ang mga prutas. Guro, 3 araw mong tinuruan ang disipulo. Hanggang ngayon ay may epekto. Dahil sa 3 araw na ito, napakaraming natutunan, nakakatakot. Noong unang araw, nakita ang ulan. Sa 2 araw, nakatakas siya at nahuli. Ikaw ang bahala sa punong Diyos ng langit. Tawag sa punong peach sa pintuan. Nagsimula nang maghiwa-hiwalay ang 9 na lalawigan. Malamang hindi natatagal ang 3 mundo. Hindi ang iba ang tinatawag ni Huangxu, kundi ang manunulat. Buhawi ng apoy mula sa langit. Nagalaw na ang selyo. Pakibalik muna at ayusin ang 3,000 daan. Ikinukumpara mo ang krisis sa mundo sa pipino. Tagasulat. Nakapag-enjoy ka na ba sa mundo? Pagkakaugnay. Ang mga bitak ay unang lilitaw sa mga lugar na hindi mo kayang bitawan. 3 araw mula ngayon sa Kingly Village. Labanan ng mga Diyos at mga gulay. Labanan ang daan ng mga gulay. Ngunit ikaw ay nagbabantay sa maliit na lupain na ito. Napakakatawa. Maaari kayong mag-ingay sa labas. Ngunit huwag banggitin ang aking taniman. Ang katotohanan ay ang espiritual na mundo ng 9 na kaharian ay nakatago sa iyong paligid.
Ano itong bagay na nasa akin, Li Tianxing? Pagkatapos ng 3 araw, darating si Huangsu upang kunin siya. Nabili na ang kawali. Bumalik muna tayo sa bahay para tingnan ang mga gulay. Sasama ako sa'yo. Hindi sila naghahanap sa'yo. Ako ang target nila. Ganito na ba kalala ang sitwasyon? Kaya bang pigilin ni Li Gongzi ito? Sabi ni Dahuang, may amoy ka ng pinto. Gusto nilang gamitin ka para buksan ang pangunahing pintuan ng disyerto. Kung ang likido ng espiritu ay nasa akin, bakit natatakot si King Li? Magsimula sa isang maliit na bagay na maaari mong gawin. Sa ganitong pagkakataon, talagang gagamitin mo ang sibuyas laban kay Huangsu. Ang mga espiritu ng siyam na mundo ay dapat ibalik kay Huangsu. Ito ay utos. Wala na bang problema sa nayon? Hindi pa nababayaran ang utang. Hindi pwedeng dalhin ng mga tao sa aking hardin. Sabi ko na huwag hawakan ang mga gulay ko. Tatlong araw mula ngayon, ang ilusyon ay papasok sa nayon mula dito. Darating ang matinding alon. Katapusan ni Suxiaoman. Babayaran ko ang utang sa susunod. Sa pagkakataong ito, hindi ko kayang dalhin ka sa problema. Maaga ka namang umalis, gusto mo bang tumakas sa utang? Talaga bang lumabas ka mula sa siyam na dako ng espiritu? Kaya ba ng iyong asong anino na makipaglaban mag-isa? Ah. Pinapaliwanag niya ang umaga. Nagpapanggap pa siyang ordinaryong manok.
Hahaha. Hindi ko buksan ang pagtatapon ng pagsisinungaling. Bubuksan ko na ang pinto pa uwi. Hindi sila nagtitiwala, hindi na magbebenta ng gulay bukas. Dumating na ang alon ng gabi. Pinakamabuti ay isang insenso para sa nayon. Ibigay mo na ang repolyo. Hindi ito dapat masira. Bago ka magbantay sa nayon, inuna mo pa ang repolyo. Ginoo, bantay ng nayon. Disipulo, bantay sa unang pintuan. Hahaha. Hayaan silang masira. Noon, nagnanakaw ako ng gulay. Ngayon, ang pagbabantay sa mga karot ay parang pagbabayad ng utang. Ngayon, hindi ako manghihimasok. Basta't para sa Ginoo, tubig at lupa. Ibigay ninyo si Suksya Oman, at hindi namin papatayin si Naraoer at ang iba pa. Hindi sa pagkakataong ito, ipagtatanggol ko ang baryo. Panginoong Halimaw, mahusay ang iyong pagbabantay ngayon. Sino nang magtatangkang galawin ang sibuyas? Kailangan mong lampasan muna ang aking espada. Ako ang magbabantay sa taniman ng urbano. Walang sinuman ang papayagang humawak nito. Ah! Nabasag ang korona. Huwag niyo akong ipasa sa ulo. Walang benta ng gulay ngayon. Una, ipagtanggol ang nayon. Ano ang kahulugan ng pagbabantay sa mga maikling buhay na alikabo? Ang kasiyahan sa mundo ay may halaga. Sila ay magkakamali at matututo. Makakapagbigay sila ng sabaw at makakapagbigay ng sibuyas. Nangahas kang magtanim ng pag-asa sa gitna ng ambon ng Huangsu.
Bukas darating ang tunay na anyo. Ang baryo ng King Lee ay tiyak na magiging pintuan. Li Qianxing, sa wakas tumayo ka rin sa harap ko. Matagal ka nang nagbantay. Ang pagbabantay mo ay nagdulot lang ng paulit-ulit na alitan. Hindi ako bumalik para magpakitang tao. Bumalik ako para baguhin ang nakaraan. Ayaw ko nang maging tao na nagnanakaw lang ng mga bagay. Kung mabubuhay ako ngayon, magsisimula akong huwag magnakaw ng mga gulay. Nakita ko na ang balon na iyon. Doon ko lang nalaman kung gaano ako kaliit. Babantayan ang balon at ang mukha ng mga demonyo. Matapos tapusin ni Ginoong Lee ang laban na ito, tandaan mong uminom ng mainit na sabaw. Ha ha ha. Ang Kingly Village ay Kingly Village pa rin. Ang repolyo ay repolyo. Ang labanos ay pangarap na labanos. Ang labanos ay labanos, hindi dapat mawala ang pangalan. Ang sibuyas na mura ay sibuyas na mura. Ang pipino ay pipino. Sige na, aso. Sa pagkakataong ito, may nagawa kang mabuti. Mukhang hindi siya nasisiyahan. Tinawag mo lang siya na aso. Mas galit na siya ngayon. Ang galing mong magbigay ng pangalan. Gising na ang susi. Dapat nang buksan ang pintuan. Hindi ko binubuksan ang pintuan ng kabaliwan. Binubuksan ko ang pintuan pauwi. Ang malinaw na tubig ng yuhe ay nagiging dragon. Walang problema kahit na ang balde ng tubig ay nag-init. Nandyan pa rin ang daan ng tubig. Iyan ay 10,000 espada. Sa wakas ay humawak na ng panulat ang Ginoong Yuanwen. Ikaw ay nagbabalik sa zero. Ngayon ay gusto kong magtanim ng mga sasakyan sa kanlurang bahagi.
Ang tao ay tao, ang nayon ay nayon. Ang tahanan ay tahanan pa rin. Ako ang magsasara ng pintuang ito. Walang sinuman ang papasok muli. Bakit hindi ka bumalik sa tuktok ng lahat ng mundo? Bakit ka nananatili dito? Sobrang malamig sa tuktok ng mundo. Mainit pa ang pagkain dito. Napanatili na. Talagang naipagtanggol ang nayon ng King Lin ah. Ginoo, kailangan pa rin ng 3,000 mundo ang inyong pamamahala. Pint ng wasak na kapatagan. Hindi ako pupunta sa langit, masyadong malamig. Madaling lumamig ang pagkain. Ginoo, pwede bang paluwagin pa ang utang ng mga peach para sa araw na ito? Sa pagbili ng gulay, hindi pwedeng sumingit sa pila, at hindi rin pwedeng agawin ang mga gulay. Hindi ako nandito para bumili ng gulay. Ako ang magbabantay sa bungkos ng sibuyas na ito ngayon. Walang sinuman ang pwedeng humawak dito. Tingnan mo ang labanos, 3 mata. Tandaan ang pinsalang dulot nito. Ikaw ba ang sinasabing tagapagsulat ng mga mundo na nagsasara? Ang kamay ay tila kulay abo, hindi na ako maiiwanan. 10 hirap na ang lumipas. Mali ang pagkakakilala. Ako ay simpleng nagtatanim ng gulay sa Kinglin Village. Ha ha ha. Huwag kang magkalat, talagang nagtatanim lang ako ng gulay, ha ha ha.